Hi guys, marhaba. Hosh Geldenes. Good morning po sa ating lahat and good evening saan mang panig tayo ng mundo. Guys, welcome again to my channel. So, magbablog tayo ngayon. Ang topic natin is kung ano yung pwede natin gamiting visa pagpasok dito sa Turkey. Okay guys, so pwede tayong pumasok dito sa Turkey gamit ang tourist visa and working visa. Meron din namang student visa. Kasi nagbibigay ang Turkey guys ng mga scholarship sa ating sa mga Pilipino. Meron na tayong mga kababayang Pilipino na nag-aaral or nagmasteral, nag-aaral dito sa Turkey. Meron din tayong mga exchange student dito sa Turkey. So, yan guys, yan yung magiging topic natin for today. Tara, samahan nyo ako at magkwentuhan tayo. So, ayan guys, ang pag-usapan natin today is ano yung pwede nating gamitin para makapasok tayo dito sa Turkey. Of course, kagaya din ng ibang bansa, kailangan din nating mag-apply ng mga tourist visa, working visa, and then, yun, student visa. Pero hindi kagaya sa, for example, sa Canada na ina-advise nila na mas maganda, yung madaling pasukin is ang student visa. So, hindi po ganun dito sa Turkey. Hindi masyadong patok para sa ating mga Pilipino ang student visa. Kasi, ang maganda rin po kasi sa student visa guys is hindi kagaya sa Canada na talagang almost 500,000 ang nagagastos ng mga parents natin or 500,000 ang nagagastos ng mga kababayan natin para mag-apply ng student visa sa Canada. So, dito naman sa sa Turkey, hindi ganun kalaki at meron pang good news kasi nagbibigay talaga sila ng scholarship sa student visa as in wala kang babayaran, sponsored yun ng government kapag makapasa ka sa kanilang scholarship. Mostly kasi may nakilala akong mga kababayan natin na student visa ang pasok nila dito, wala silang ginastos, masteral naman siya. So si Samra, shout out kay Samra, pero 2 years lang siya dito and then after 2 years bumalik na siya sa Pilipinas. So hindi na siya nag-work dito. Siguro nakita niya wala siyang opportunity dito or I don't know what's the reason. Pero after 2 years masteral kasi ang kinuha niya dito. Kasi graduate na siya guys ng college sa Pilipinas. I think ang kinuha niya is education sa Pilipinas. So dito nagmasteral siya. She is a Muslim kababayan natin. I think taga Lanao. Hindi ko sure kung Marawi ba siya or ano. Basta Marawi or bandang Iligan City. Kasi nagkasabay kami. Pero doon na kami nag-meet sa Maynila. So, ayan guys. So, dalawa yung natin. Kasi yung working visa talagang magandang opportunity. So, medyo marami na tayong video about dun sa working visa. So, ngayon naman is, meron din naman akong video, diba, dun sa tourist visa, diba? So, yung una kong vlog na nagbibigay ako ng information kung how to apply tourist visa in Turkey. So, ngayon, mas maganda, bigyan din natin ng more time to discuss about student visa. Okay, so kasi mas maganda rin kasi yung opportunity tayo. Maganda rin kasi yung opportunity na binibigay ng Turkey about sa student visa. Kasi ang advantage doon, talagang sila ang nag-i-sponsor. Sila yung nagbibigay ng free yung student visa, 'di ba? Parang sa totoo lang, parang wow, amazing. Kasi sa Canada, talagang gagastos ang mga parents ng 500,000. Kasama na doon yung pocket money or show money, mga ganon. Kung wala kang ipapakitang
pera na marami, so hindi ka nila i-approve. Unlike dito sa Turkey, no need na po. O yun, maganda dito sa ano, kasi no need na po. As in, ano yun yun yung senior sa akin ni Samra. Although, hindi talaga kami nakapag one-on-one, pero sabi niya, ano lang daw, nag-apply lang siya meron lang siyang nakitang link ng Turkish government at saka for scholarship yon. So, doon lang siya nag-apply. So, maganda kasi hindi talaga siya, hindi siya gumastos ng ganun kalaki. And then, shoulder pa ng government. Parang ganun. So, wala siyang binayaran. Pagdating dito, wala din siyang binayaran. Hindi ko lang din siya natanong. Sayang. Hindi ko siya natanong kung pagdating dito, free yung board and lodging. Pero parang nabanggit niya yon sa akin. Kasi sabi niya sa akin, yung yung nagfa-fasting. Nung time na fasting Ramadan, kasi wala nang mga tao dun sa sa school nila. Kasi nag-uwian na yung iba. Yung mga staff din naman is parang nag-uwian na. So, hindi na sila free dun sa dun sa accommodation nila. Hindi na sila free ng food. Pero free yung bahay, yung pero yung sa food nila, kaya tsaka I remember din yung time na yon pala, siya, yung siya, ate, baka may alam kang rice cooker, yon rice cooker, kasi nga nung time na medyo sim break na nila, hindi naman sila pwedeng makauwi ng Pilipinas dahil nga medyo mahal ang pamasahe natin from Pilipinas. Kasi kung direct flight tayo, guys, from Turkey to Maynila, meron tayong direct flight na Turkish airline, 8 to 12 hours from Istanbul Airport to Manila ang natin, direct flight. Pero yung ibang kababayan natin, so meron silang connecting flight, dumadaan sila ng Saudi, dumadaan sila ng Singapore, mga ganon. So, dalawang Singapore or Saudi, and then pa yung iba, I think wala masyado sa Hong Kong, pero yung kami, guys, nung pumunta kami dito from Hong Kong, ang daan namin Russia, Moscow. So, dumaan muna kami sa Moscow from from Hong Kong. So, Hong Kong to Moscow, and then Moscow to Istanbul. Yun yung namin. Yun yung flight namin. Pero, yung mga kababayan natin from Denmark, from Italy, Europe side, dito sila dumadaan sa Istanbul. From Denmark, Italy, or mostly Italy at saka Denmark yung nakakasabay ko. Tsaka Lebanon. Dito sila dumadaan sa Istanbul. Saka sila connecting flight papunta sa local country nila. From Philippines, from Maynila to Istanbul. Yun yung lagi kong nakakasabay pag umuwi ako sa Pilipinas. Kasi ang lagi kong sinasakyan is Turkish Airline. Kasi ayaw din ng madam ko na connecting flight. So, maganda advantage siya kasi hindi ka pagod from Istanbul Airport, diretso ka na ng Maynila. Kasi from Maynila naman, another connecting flight ako to Cagayan de Oro. Kasi Mindanao pa po ako. So, at least, dalawa, hindi masyadong pagod. Kasi, kung ang ibibigay ni madam sa akin is from Istanbul, dadaan pa ako ng Saudi to Maynila to Cagayan de Oro. So, 'di ba, masyadong long travel na ang ko. Tapos hindi kasi nila ako binibigyan ng 1 month vacation kasi nga matagal daw. So they just give me at least 22 to 20 days. Hanggang yun. Kain tayo breakfast. So, ayan, sa mga kababayan natin na gustong pumunta ng Turkey, pwede kayong mag-apply ng tourist visa. Meron tayong mga videos about tourist visa. Yung naman, yung meron akong binigay dun sa anak ko before about dun sa
student visa. So, yung mga OFW, pag meron tayong mga anak na gusto nating ipaaral dito, meron din akong nalaman na meron silang exchange student sa high school. Kasi yung pamangkin ko, si J. Jared, hi Heinz, J. Jared, and then Heinz yung nickname niya, anak ng ate ko. Meron siyang kaklase sa college, architect kasi siya, ang kinukuha ng time na yon. Yung kaklase niya sa college, nung high school yung lalaki, I think he is a Muslim, nag-exchange student siya nung high school siya dito sa Turkey. Kaya excited siyang ipakilala sa akin nung kaklase niya kasi nalaman niya, syempre nagkakwentuhan sila, nalaman niya na yung kaklase niya is nag-aral ng high school dito sa Turkey. At sabi niya, uy, yung tita ko nagtatrabaho sa Turkey. Kaya nung pagka-uwi ko, excited siya, pinakilala niya yung friend niya who has happened to be a Muslim na nag-aral dito. Sabi niya, tita, ito, kaklase ko, nag-aral din siya sa Turkey nung high school siya. So, it means, meron tayong mga exchange student. Sabi niya, exchange student daw siya nung high school. Pero hindi na siya dito nag-aral sa college. Yun. Kasi medyo mahihirapan din yung mga anak natin sa language. Kasi, mostly, dito sa Turkey, siguro, kagaya rin naman ng ibang country, hindi sila masyadong sa English. Not unlike sa Pilipinas na talagang, di ba, 90% of the Filipinos speaking English, we know how to speak English 90%. Di ba? Parang, kaya kampante sa atin yung mga tourist natin kasi hindi sila mawawala. They can ask everybody kung ano yung gusto nilang itanong if they can speak also English. Not unlike here in Turkey na kahit yung bank manager, bank teller, they don't know how to speak English. Sorry, but that's the truth. Na nung gusto ko mag-open ng account, can I speak? Nag-ano ako sa teller, they don't know how to speak English? No English. Okay. It's okay kung hindi sila marunong yung teller, but can I speak your manager? Syempre, of course, I believe na marunong mag-English yung manager nila, but sad to say, hindi po sila marunong mag-English kahit yung bank manager nila. So, yun yung medyo mahirap dito sa Turkey. But now, this generation, konti, nag-aaral ni sila. Pero, mostly lang talaga is yung sa mga private school, private universities, yun yung mga nila. Yung medyo marunong na silang mag-English for this generation. But before, yung mga manager na ngayon na nag-aaral before, no English sa kanila pa nga. Okay guys, thank you so much. Sana meron tayong natutunan sa vlog ko at magbablog pa ako about talaga tayo, focus tayo sa student visa. So ngayon, meron tayong you can apply in Turkey, tourist visa, student visa, and working visa. So, meron din tayong mga vlog about sa working visa. So, thank you for watching, guys. And till my next vlog, may the Lord God bless us all. Bye!